So, yan. Part 2 tayo, guys, doon sa ginawa natin na videos about doon sa mga no experience. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Hindi naman siguro na inabot ka ng 25 or 30 years old na as in wala kang experience. So, pero syempre, kung professional yung experience mo, doon tayo talaga mahihirapan. For example, ang experience mo is after mo ng, kunwari lang ha, after mo ng pag-aaral, naka 4 years kang pag-aaral. Ngayon, naghahanap ka, freshman ka. So, wala ka talagang experience nun. So, ang hirap niyang i-depend, guys. Sa totoo lang, kasi madami talaga sa mga company, lalo na kapag sa ibang bansa, hihingan ka muna talaga nila ng experience dyan sa Pilipinas. So, mostly talaga. So, siguro kung meron man na hindi humahanap ng experience, baka 1% lang, guys. So, doon sa mga nagtanong sa akin na paano yun, wala talaga akong experience. Meron kasi ako na-encounter niyan, 30 years old na siya. So, sabi niya, wala daw talaga siyang experience kundi mag-alaga ng bata. So, inabot siya ng 30 years old and then saka lang siya nakaisip na mag-apply pa ibang bansa. Ngayon, ang pinag-applyan niya dito sa ibang bansa is ang factory, na lahat daw ng pinag-applyan niya is talagang experience ang hinahanap. Kaya ang naging sagot ko sa kanya, kung meron siyang pagkakataon, mag-apply muna siya sa Pilipinas, kuha siya ng experience kahit 1 year lang. Kasi mahalaga, at least meron kang 1 year experience. Pero kung talagang hindi kaya, kung talagang ayaw mo, or hanap ka ng ibang expertise mo, na hindi lang sa factory, wag mong ipilit yung sarili mo sa mga bagay na hindi naman talaga siya para sa'yo. So, wag mong ipilit. For example, yung kagaya niyan na dati ka nag-aalaga kunwari ng bata, so dyan ang expertise mo. So, humanap ka ng applyan na sakop sa expertise mo at meron kang experience. So, hindi natin hawak, guys, kung halimbawa na may mga company na talagang naghahanap ng experience, kasi ang hirap din po talagang magturo. Sa pagtuturo, guys, kapag wala kang experience sa factory, talagang medyo mahirap magturo. And then, kadalasan pa may mga output kapag sa factory ka talaga nag-apply. So, doon sa scenario ni Sir, na electrician siya, so, wala akong balita sa kanya ngayon kasi nung nakapag-usap kami, so, sinabihan niya naman ako na salamat doon sa advice ko. Itatry niyang gawin yun. Kasi nga, ang nakikita niya daw lahat sa mga applyan is factory worker na wala naman siyang experience. Kaya, yun nga yung pinayo ko sa kanya na dahil wala ka naman experience sa factory, hanapin mo kung saan yung expertise mo na meron din sa factory. Kasi may mga ginagawa siya. Binanggit niya kasi sa akin yung mga ginagawa niya. Meron po siyang ginagawa sa kanyang trabaho ngayon na ginagawa din naman talaga sa factory. Yun nga lang, as I said before, or dun sa una kong video sa part 1, na sa ganyan kasi, guys, sa tunay lang ha, sa ganyan, please lang, ang dapat hahanapin nyo kung saan yung expertise nyo at kung ano talaga yung alam nyong gawin. So, wag kayo mag-base na factory worker kasi ganito yung mga ginagawa. So, hindi po ganun. Meron kasi kayong mga experience. Kagaya ko, factory ako. May experience kayo, possible na hindi ko na-experience. Yun, may experience kayo na ganyan. For example, naghawak kayo ng napakaraming machine. Ako naman, hindi ako naghawak ng ganon. So, nagkaroon kayo ng parang, auto mechanic na mga experience, which is hindi ko siya naranasan. Pero may mga pabrikan na auto ang kanilang ginagawa. So, maaari na kayo po ay para dun sa mga ganon. So, hanapin nyo yung expertise nyo. At hindi lang yun, hindi lang kayo dapat tumitingin sa isang part na, ay, factory kasi hinahanap nila eh. Ako kasi, electrician ako eh. Yeah, I know. Pagdating nyo po dito, alam ko na skill kayo. Kapag nakalis kayo ng Pilipinas as factory, pagdating nyo dito at merong hiring, for example, kayo ay
chef. For example, chef kayo. May hiring dito ng cook. Pwede kayo mag-apply. May hiring dito ng ganitong, for example, electrician. Pwede kayo mag-apply. So, meron kayong chance. Ang kailangan nyo lang unang i-pursue is kung paano makakaalis ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang po, sa atin dyan sa Pilipinas, talagang ang una, experience ang hinahanap. So, kailangan nyo lang talagang mapanindigan na kahit man electrician ako, syempre, kapag factory worker ang apply nila at nakalagay dun sa resume mo ay electrician ka, automatic yun, hindi ka natatanggapin. So, humanap ka ng ibang words na hindi factory worker. For example, ang ilalagay mo dun is, soldering operator. So, alam nila na kapag sinabi na soldering operator, ikaw po ay pwedeng factory din. So, iba-iba. So, hanapin nyo muna kung ano yung category na pwede sa inyo. So, ganun pag nag-apply kayo. Kasi minsan, pag sinabi mo electrician, talagang isipin, lalo na pag nandiyan ka sa Pilipinas, talagang isipin nila na, electrician to, nagagawa to ng mga cortina, mga poste-poste, ganyan-ganyan. Syempre, ganun agad. Yung nagagawa sa mga bahay-bahay, ganyan-ganyan. Ganun agad talaga. Syempre, ganun. Kaya lang, syempre, kung ang reason mo sa akin is gusto mo talaga makaparne, hanap ka muna ng way. Pag nandito ka, pwede mong gamitin yung pinag-aralan mo. I promise you na pag nandito ka, may hiring dito, pwede mo magamit. Meron nga dito, nagpunta dito ng factory. Tapos, ngayon, dahil nga meron siyang experience sa, ano nga ang pangalan na ito? Ano yung nagsasalita? Ayun, call center agent. Yan, dahil may experience siya sa call center agent. So, yun. Nag-apply siya dito. So, yun. Nasa call center na siya. Meron din ako ditong kilala. Check siya dati, factory siya. Pero may nag-hiring, sa ibang bansa naman to, sa Finland. May nag-hiring ng cook. So, nag-apply siya dun. So, pag-apply niya dun, nandun na siya as cook. So, ang kailangan nyo lang munang unahin is kung paano makakaalis ng Pilipinas. Kung yun talaga yung plan nyo. So, dun talaga. Kasi, dyan sa atin, mostly talaga, mga factory ang hinahanap. Pero, malay nyo naman, may makita rin kayo na mga pabrika na or agency na naghahanap ng expertise nyo, kagaya ng electrician, mga cooks, ganyan. So, yun lamang, huwag kayong mapapagod na maghanap. Kasi, alam nyo, hindi na tayo bumabata. Tumatanda na tayo. Kapag isang taon pa natin yan, for example, kayo, sasabihin nyo, next year na lang ako mag-apply kasi July na. Next year na lang kasi sa January na lang ako mag-apply. I promise you, hindi talaga. Hindi kayo makakaalis pag gano'n ng gano'n. Kasi, aabutin kayo ng age limit. Anong age limit ba ng Taiwan? O, di ba? Anong age limit ng Japan? Puti na lang dito, nasa 43 yata. Pero, ang venture na, agency ko is 48 ang hinahanap nila minsan. Yun lamang. So, napakwento na naman ako. Maraming salamat.